Senator Erwin Tulfo, personal na nagtungo sa korte para magsampa ng grave oral defamation case laban sa ilang individual na kabilang sa tinaguriang 18 Maleta Boys na tinawag ng senador na basurero at mga sindikato. Si Tulfo ay isa sa mga mambabatas na idinawit ng grupo na umano'y tumanggap ng mga maletang puno ng pera kaugnay ng kontrobersyal na flood control project scam. I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Voluntate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. Ayon sa senador na personal na nagtungo sa Pasay Prosecutor's Office ngayong hapon ng Lunes, June 8, para magsampa ng grave oral defamation complaint sa 3 sa 18 basureros, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pamatapos ang seryosong akusasyon laban sa kanya. So, ayan na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman po talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. Handa rin di umano siyang mag-inhibit sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan inaasahang haharap ang mga naturang testigo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Umayag naman po at umayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Just to clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingi nila sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin na sila pag nag-inhibit ako. Di ba na po problema? Mag-i-inhibit po tayo. Bigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Sa gitna nito, lumutang din ang panawagan ni DDS Attorney Levito Baligod na tila siya ang tumatayong main witness sa mga hawak niyang basurero boys na dapat umanong mag-inhibit si Tulfo kapag humarap na ang 18 ex-bodyguards ni Zaldico sa Senado. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. Samantala, isa pang development, nagpadala umano ng email si Batangas Representative Leandro Leviste na kumikilala sa pagiging lehitimong chairman ni Tulfo sa Blue Ribbon Committee na ayon sa senador ay indikasyon na hindi kinikilala ang liderato ng ibang factions sa committee. Mabanggit ko na rin ho, this afternoon, kinikilala po ng anak ni Senador Loren Legarda, si Leandro Leviste, Congressman Leviste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya. So ibig lamang po sabihin, hindi niya po kinikilala yung Blue Ribbon po ni Senator Pia under kay Senator Cayetano o under yung subcommittee ni Senador Marcoleta. Ang kinikilala niya po yung Blue Ribbon Committee chairmanship ko po.